Ayan na, magluluto tayo ng Gayabano Leaves Tea. Ito ay pinatuyong dahon ng Gayabano. Pero kinakailangan, hindi nyo siya patutuyuin sa araw, kundi patutuyuin siya sa pamagitan ng hangin o yung tinatawag nating air dry. So ngayon, magluluto tayo at ito ay napakaganda. Hindi lang panggamot sa mga sakit, kundi panghadlang. Sabi nga, prevention is better than cure. So, inilagay natin sa kasirola ang nasabing dahon o tuyong dahon ng Gayabano. Ayan. So, lalagyan natin ng mga 2 litro ng tubig yan. Yung tubig dapat malinis, mineral water or purified water. So, ayan ho, at nilagay na natin ang tubig. Ayan. Yan pong ano na yan, Gayabano leaves. Yan po, siguro, more or less, nasa 20 pieces para sa 2 litro na malinis na tubig o yung drinking water. So, ayan po, pakukulo natin. Kapag po yun ay kumulo na, hihinaan nyo pong apoy. Siguro, mahina lang yung apoy. Pakuluan nyo siya lang within 10 minutes lang. Pero huwag nyo muna siya hahanguin. Hayaan nyo lang siya. Hayaan nyo siyang mababad ng 1 oras. Bakit? Dahil para po maging mapula ang kanyang sabaw o yung tinatawag ng tea. Itong kulay puti na iyan, yung colorless na iyan, magiging kulay ano na po yan, talagang tea. Mapula na po yan. At pag mapula na po, ay pwede nyo nang inumin. So, ayan po at sinalang na natin ang nasabing Gayabano Leaves Tea. At pakukuluin na po natin yan. So, marami na naman tayong mga kinuhuang dahon ng Gayabano. Ayan po, pinatutuyo natin ho yan. Para sa ganoon, pag naubos na yung mga dried leaves natin, itong mga green na ito ay magagamit na natin. Yan po ay natutuyo lang sa pamamagitan ng hangin ng mga 4 to 5 days para mas maganda. Tuyo na po yan. So yan po, nilalagay ko lang po yan sa ibabaw dito sa parking area na hindi naiinitan o nasisikatan ng araw. So napakaganda po ng epekto ng dahon ng Gayabano sa ating kalusugan. Ayon sa mga pag-aaral ng mga eksperto, lalo dito sa Pilipinas, ay pinag-aralan na rin yan na nakita natin sa internet na ang dahon ng Gayabano ay maraming dala para sa mga iba't ibang kagalingan ng karamdaman. Katulad na po ng sinasabi natin antioxidant o yung panlaban sa cancer. At siyempre pa, ito yung nakatutulong din ng marami sa cholesterol para po maayos ang ating cholesterol. At maganda rin po yan para sa may mga diabetes o pampababa ng blood sugar. Sa mga tumataas ng dugo, lalo na mga na-stroke, ay ayon po sa pag-aaral ng mga eksperto, yan po ay napakagandang panlaban. Prevention is better than cure. At hindi lang po yan. Sa mga arthritis, pananakit po ng lahat ng mga kasukasuan natin. Sa totoo nga lang po, ako po ay 3 araw na napakasakit ang aking balakang. Pero nang makainom ako nito, ay parang pinahid lamang po at guminhawa ang aking pakiramdam. Subukan ninyo, wala namang masama. Pero maraming iba, ayaw nila gamitin ito dahil mas gusto nila yung mga gamot na binibigay ng kanilang mga doktor. At hindi naman po kasi lahat ay nakakapagpa-doktor. Nasa inyo rin po yun. Kung gusto nyo po yung gamot, pero para sa akin, mas maganda ang herbal dahil prevention is better than cure. Kaya kung may sakit na pa po tayo, so yun po ang mahirap. Talagang magastos po ang magkasakit. Salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Balikan po natin itong ating pinakukuluan. Yan po ay pag kumulo na po, yan po hihinaan natin ng apoy
at pakukulo siya ng 10 minutes. Pag siya'y kumukulo na, hihinaan nyo pa lang po. I-reduce po nyo yung lakas ng apoy para hindi naman malakas sa gas. So, 10 minutes lang po pakukulon. At pag po yan ay kumulo na, siyempre, hayaan nyo siyang mababad uli ng within 30 to 1 hour. Pag mapulang-mapula na po ang kanyang tea, ready to serve. O pwede natin ilagay po yan sa thermos para po maganda. Okay? Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Salamat po.